higala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan, kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay. Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom. Ug karon ania ang imong alagad.
Let's pray. Our most gracious and kind, loving Heavenly Father, King of kings, Lord of lords, Creator of heaven and earth. Father, we praise and glorify your name for all the blessings you have given to each one of us. Lord, as we study your word, please be with us, O God. Give us the understanding. Lord, in a special way, we pray for our brothers and sisters. For the supporters of this program, O God, help them. To the listeners, O Lord, touch their hearts, that they may be able to accept your word, O Father. Lord, we feel that the end is near. We pray for power over every trial and over every temptation. Father, strengthen us in time of trouble. Thank you for hearing and answering our prayers with the forgiveness of all our sins. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Mga pinangga ko mga kaigsunan sa makausapa, salamat kayo nga kamo anaanausab. Nagpakiguban ka nato ning atong lain na pong yugto sa atong tulumanong tingog sa paglaom special edisyon nga sa aton ang nasabtan ug alang pa sa mga bag-o pang naka monitor sa tuang programa karon. Usa kini ka programa nga din magatagik sa pulong sa Dios nga din na plaster kini nahanay kini pinaagi sa usa ka Sabbath School quarterly lesson nga gihanay kini sa usa ka Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist. Mga pinangga ko mga kaigsunan, alang sa mga bago pang subaybay sa tuang broadcast, ang atong author, atong writer in nga lesson is Pastor Mark Finley, and naka-focus kini ngadto sa revival and reformation. Now, we are on lesson number 6, Confession and Repentance, the Conditions of Revival. Ang atong memory text, makita nato sa Proverbs chapter 28, verse 13, He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. So, nindot kayo nga tuang bersikulong sa guluhon nga ang nagatabon sa sala, dili mo uswag, pero nibisan kinsa nga nagasugid o nagabiya siyang sala, makabaton o kaluoy gikan sa atong Dios. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan kun ato yung subayon ang tibuok mga libro sa Acts kung sa mga buhat sa mga apostolis few weeks before they receive the Pentecost. Imong masabtan mga higala nga grabe ang ilahang emphasis o application may tungod sa confession and repentance. Ang confession o ang repentance mga higalag kaigsunan is a product of what we call a godly sorrow. Ang mga katawhan sa Dios adunay dako kayong buluhaton nga diin makahimo sila niini pinaagi kang Kristo nga nagahatag kanilag usa ka Dios nun nga pagkasubo sa ilang mga sala nga may muhatod kanila ngadto sa pagpangayog pasaylo. Abi ninyo mga kaigsunan, for everybody's information, ang Dios dili gusto nga dunay malaglag. Gusto sa Dios ang tanan makakabot sa paghinulsol. Gusto siyang ang tanan maluwas. That's what according to 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Gusto ang Dios nga tanan makahinulsol ug ang tanan makakabot niini. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan. Don't you know nga ang mga apostolis, mga kaigsunan, para kanila ang paghinulsol o sa kagasa gikan sa Dios. It's a gift from God. Sometimes we don't want to repent. Di ta gusto mo hinulsol mga kaigsunan because we have a bad connotation about repentance. We something like to think about that we are defeated when we repent and we ask for forgiveness. Mga itagpasalo sa itong isikataw, we thought that we are the loser. But actually, to repent is just to enjoy the gift of God. Sa Acts chapter 1 verse 14, imong makit-an mga kaigsuonan, gi-emphasize pag-ayo nga weeks before the pouring out of the Holy Spirit during the early rain, during the Pentecost, ang mga disipulo mga kaigsuonan were enjoying
confession and repentance during the time. Ang uban mingon, asa mabasa, Pastor? Okay, Acts chapter 1, verse 14. Nagkanayon, they were in one accord in prayer and supplication. Kining experience ka ng word nga one accord, nagkahiusa sila, nagkasinabtanay sila, nagkahigugmaay sila. In other words, walay panagbangi, no, na ay panagbangi, pero gipangayuag pasaylo. Ang mga brethren nagkahiusa, dili tungod kay wala mag-away. Nag-away pero nagpinasayloay. That's why they were in one accord. Nagpinasayloay sila, kaya nagpaubos sila. Nanghayo sila, pasaylo silang mga sala, sa ilang usag-usa ka igsuon. But pasabot, niangkon sila sa ilang pagkamakasasala. Abi ninyo mga pinangga ko mga kaigsunan, the only way that the disciples of God, the disciples of Christ can be united if they will come to repentance. Muduol sila ngadto kang Kristo pinagis paghinulsol. And they will confess to Christ the sins, the mistakes, the wrongdoings that they committed. So niining mga puntuha, mga pinangga ko mga kaigsunan, atong masabtan nga ang mga apostolis ilang gipasabot pag-ayo, ilang gi-emphasize pag-ayo. You look, ang mga apostolis, mga pinangga ko mga kaigsunan, dili lang kay nagawali sila sa maayong balita nga kinahanglan maghinulsol o magsugid sa mga sala ngadto sa Dios, dili kay ilalang ginawali, but they experience it. They became witnesses. Nahimo silang mga saksi sa ilang kaugalingong kinabuhi that repentance is really true. Confession is really true. And these are the gifts from God. Mga gasa kinigikan sa Dios, mga pinangga ko mga kaigsunan. Paminawan ninyo sa Acts chapter 5 verses 30 to 32. Nagkanayon. The God of our fathers raised up Jesus, whom you murdered by hanging on a tree. Him God has exalted to his right hand to be Prince and Savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are his witnesses to these things. And so also is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him. You see, Christ was the source of preaching about repentance and confession. And verse 32, and we are his witnesses to these things. Witnesses not because they have seen other people who have come to repentance. Witnesses not because that they have witnessed some other guys who have surrendered themselves and confessed their sins to God. No, they were witnesses because they have experienced it personally. They did it. They have come themselves, humbled themselves to Christ to ask for forgiveness of all their sins. Ilang gipangayuag sa pasaylo ang ilang mga sala, mga pinangga ko mga kaigsunan. Numero 1, the disciples, especially or particularly Peter, naghimog duha ka mga butang mga kaigsunan nga very, very critical. Number 1, gusto ipasabot ni San Pedro mga kaigsunan nga ang repentance usa ka gasa. Usa ka gasa gikan sa Dios. Nga buti pasabot kung ablihan lang nato unta ang atong kasing-kasing alang sa pagdawat sa balaang espiritu si Ginoong Hesus mga kaigsunan, maghatag ka nato og gasa sa paghinulsol. Because the Holy Spirit is the motivator. Siya ang nagamotivate aron kita maka-create sa ato ang kasing-kasing og pag-ila sa atong pagkamakasasala. And that is the work of the Holy Spirit. We can receive the gift according to Peter if we open our heart for the motivation of the Holy Spirit. Second, ikaduha nga punto nga gusto ipasabot ni San Pedro, nga ang mga apostoles o kitang tanan, makahimo ta sa pagsaksi ngadto sa uban on what is confession and repentance if in our lives we have witnessed it first. Dili kay ato lang iwali nga maghinulsol mo, pero kita nga nagwali, wala ta maghinulsol. Muna duha ka mga butang mga kaigsunan nga gi-emphasize ni San Pedro. Higalag mga kaigsunan, according to Ellen G. White sa The Acts of Apostles, pahina 36, matod pa niya, as the disciples waited for the fulfillment of their promise, they humbled their hearts in true repentance and confessed their unbelief. As they called to remembrance the words that Christ had spoken to them before his death, they understood more fully their meaning. As they meditated upon his pure, holy life, they felt that no toil would be too hard, no sacrifice too great,
if only they could bear witness in their lives to the loveliness of Christ's character. You see that? They humble themselves. Aron lang yun madawat nila ang katumanan sa maong promise. How then, human sila pag-paubos silang kaugalingon, they confess their sins. They repent of their unbeliefs. Unya, ang mga pulong sa Dios ilang gipamalandong, ilang gisabot ang mga kahulugan ini, ila kining gitagaag pagpamalandong sa putli nga kinabuhi mga igsoon. Busa, ilahang napalgan ang dako kayong pagkasinati sa gitawag o pagkasaksi sa mga butang nga nagakitabo, dili sa ubang mga tao, kundi sa ilang kaugalingon. Mga pinangga ko mga kaigsoon, what do you think repentance is? Unsa may repentance mga kaigsunan? Unsa may paghinulson? Let's ask it from Paul. Sa 2 Corinthians chapter 7 verses 9 and 11. Matod pa rin nagkanayon. Now I rejoice that you were made sorry, but that your sorrow led to repentance. For you were made sorry in a godly manner, that you might suffer loss from us in nothing. For godly sorrow produces repentance, leading to salvation, not to be regretted, but the sorrow of the world produces death. For observe this very thing, that you sorrowed in a godly manner, what diligence is produced in you, what clearing of yourselves, what indignation, what fear, what vehement desire, what zeal, what vindication. In all things you prove yourselves to be clear in this matter. So, Paul was talking here about sorrowing of our sins. And there are two kinds of sorrowing our sins. Either it is godly manner or a worldly sorrow of sins. Dios nun nga kaguol sa maatong mga sala nga nahimo o kalibutanon nga pagkaguol sa mga sala nga atong nahimo. Kung ang maong kaguol sa mga sala nga atong nahimo, that is an heavenly sorrow, buti pasabot, that will lead us to repent. That will lead us to life. That will lead us to confess our sins and be pardoned and be forgiven. Pero kung ang atong pagkaguol sa atong mga sala, kalibutanon, in other words, we're afraid of the consequences. We're afraid of the reprimands. We're afraid of the law. We're afraid to be punished. We're afraid of the penalty. That is a worldly sorrowing of sins. Pero when you repent, when you sorrow for your sins, because you have noticed nga imong nabuak ang kasing-kasing sa Dios, imong napakaguol ang Dios, imong napabayaan ang kabubuton sa Dios, naguol ka kay wa nimo mapahimuot ang atong Ginoo tungod sa imong mga sala. Naguol ka kay nahalayo ka gikan sa Dios, in which you really love God and you want to stay closer to Him. Brethren, I would like to tell you that is a godly sorrow. And that kind of a godly sorrow will lead you to repent and shall confess your sins to Christ. Abi ninyo mga pinangga ko mga kaigsunan, there was a call since ever before, even during the time of the Old Testament. In Ezekiel chapter 14 verse 6, therefore say to the house of Israel, thus says the Lord God, repent, turn away from your idols, and turn your faces away from all your abominations. Dili paigo mga kaigsunan nga maguol kang nakasala ka. It's not all enough like that. Dili kay taman ra ka maguol nga nakasala ka. The Bible has instructed during the times of Ezekiel. Matud pa, you have to turn away your sins. You have to turn away your faces from all your abominations. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan. Dili usbon ko, dili kay igo lang ka maguol. What is repentance? Not only observing your sins, but turning away from sin is repentance. What else? Zechariah chapter 1 verse 4. Do not be like your fathers, to whom the former prophets preached, saying, thus says the Lord of hosts, turn now from your evil ways and your evil deeds, but they did not hear nor heed me, says the Lord. Sa ito pa, ang repentance, biyaan ang kadautan, biyaan ang mga Diyos-Diyos, biyaan ang mga dulumtanan, biyaan pagyud ang mga daotang mga binuhatan. Pwede ko madugang. We can, to those who are
very much oriented or acquainted with some military commands, we can just easily understand what is repentance by having 3 kinds of commands in a military drill. Number 1, halt, meaning stop. Stop doing sin. Number 2, about face. Turn away from sin. And second, the third, and the last one is go forward march. Biyayang sala, forward march into a Christian life. Mga pinangga ko, mga kaigsunan, abi ninyo, we can do that. And I am very sure, ang mga apostolis na kasabot niya na, just like Paul and some other disciples, nasabtan nila mga kaigsunan, that can be possible. Others says, it is impossible. We cannot repent. We cannot confess our sins. We cannot have a change of our character. No, that's wrong. Why? In Romans chapter 5, verse 20, please understand this very clearly. Romans chapter 5, verse 20 again. Moreover, the law entered that offense might abound, but where sin abounded, grace abounded much more. Klaro? Kung asa ang balaod, na ang kalapasan. Kung mudagsan ang kalapasan, the more nga mudagsan ang grasya, mga kaigsunan. Pero, ang grasya, mga kaigsunan, madawat na sa tao kung siya maghinulsol. Ang grasya madawat sa tao kung siya mangayog pasaylo. Ang grasya, mga kaigsunan, mitapad sa tunglo, mitapad sa kasalanan ang grasya. Sa diha nga ang sala, mibaga pud ang grasya. Nga naman, because God from time to time is calling sinners to come unto me. Dali kamo kanako. And how these people would come to Christ? Usaon nila pagduol kang Kristo? Para makaduol sila and there will be no excuses for them. Sa pagduol kang Kristo, gipadaghan po ni Kristo ang grasya, mga kaigsunan. Para mubaga ang grasya, kung ang tao mo decision siyang muduol siya ni Kristo, because grace of God is there. Ang grasya may muhatod kanimo paingon ngadto kaniya, maoy mo alalay kanimo sa paghinulsol, pagkumpisal sa atong mga kasalanan. Higalag mga pinangga ko, mga kaigsunan, when repentance is already defined and now we understand about repentance, usbon ko, repentance is sorrowing of sin, godly sorrow, mag-uol kang nakasala ka. Number 2, biyaan ang mga Diyos-Diyos o ang mga dulumtanan. Number 3, biyaan ang tanang pagkadautan. That is the definition of repentance. Now, we'll be talking now about true repentance and confession. Why is it that repentance is always accompanied with the word and act of confession? Ngano nga kung maghinulusol, ubanan mangyud nato sa lihok sa pagkumpisal. Why? In old times, in Leviticus chapter 5, verse 5, it says here, and it shall be when he is guilty in any of these matters, that he shall confess that he has sinned in that thing. Kung nakasala ka, nakalapas ka ining mga butanga, nakasala ka, makasasala ka, gikinahanglan kang mukumpisal sa imong mga sala ni ining mga butanga. Why we need to confess? Wato po ka sa New Testament, the same. According to John, 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, the Old Testament and the New Testament writers, the same, were inspired by God to write something, emphasizing something that repentance must be with confession of sins. Now, let's go back to Isaiah. The writing of Isaiah. Isaiah chapter 1, verses 16 to 18. The Lord's word here runs like this. Wash yourselves, make yourselves clean. Put away the evil of your doings from before my eyes. Cease to do evil. Learn to do good. Seek justice. Rebuke the oppressor. Defend the fatherless. Plead for the widow. Verse 18, come now and let us reason together. Says the Lord, though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. So mga pinangga ko, mga kaigsunan, imong atong masabtan that confession is very, very important in
repentance. Now, ug atong pamalandungon mga pinangga ko mga kaigsunan, if true confession is to specify the character of the crime that we have committed. Now, why is it very important in repentance? Ang tinudanay nga pagkumpisal mga kaigsunan, mao ang paglitok yun sa imong mga sala. Mga kaigsunan, mahimong sala nimo personal, ngadto sa imong isig katawo, mahimong sala nimo ngadto sa imong asawa, sala ngadto sa imong bana, sala ngadto sa imong asawa, ngadto sa imong mga anak, ngadto sa imong igsuon, ngadto sa imong ginikanan. You have to pronounce, you have to admit that you have committed a sin. And the name of the sin, please call sin its right name. Litukag yung unsay sala ng imong nahimo. Mahimong sa public ka nakasala, sa public po ka mga igpasaylo. Pero kung sa personal ka man nakapangayo nakasala, sa imong isig katawo, sa imong pamilya, sa imong kaigsuonan ka nakasala, o kaha sa publiko ka nakasala, yes, mga kagpasaylo individual sa imong isig katawo, mga po kagpasaylo kung nakasala ka sa publiko, pero bisag asa nining duha ka klaseng mga sala, mga kaigsuonan, mangayo tagpasaylo personal litukon gyud nato ngadto sa atubangan sa atong Ginoo. Kaigsuonan, true repentance is characterized at least 3 things. Tulo ka mga butang, mga kaigsuonan. Number 1, sorrow that our sins has broken God's heart. Magkaguolta nga pastelano, nakabungkag ko sa, nakapasubo ko kasing-kasing sa atong manunubos. We are hurt because we hurt the one who loves us so much. Nasaktan ta mga kaigsuonan, not because we are afraid of Him. Nasaktan ta tungod kay ang tao o ang Diyos nga nahigugma kanato sa hilabihan tinud-anay nga paghigugma, atong napasakitan mga kaigsuonan. Huna-hunaa daw, ibutang ta lang sa tao nga nahigugma kanimo. Ang tao nga nahigugma kanimo, imong napasakitan, how sorrowful will you be? Unsa ka makagul-anon mga kaigsuonan kung ang imong personal nga nailhang tao nga nahigugma kanimo sa tinud-anay, imong napasakitan. The same sorrow nga imong bation, labaw na pa niana kung ang Dios ang imuhang napasakitan. Number 2, there is an honest confession of the specific sins that we have committed. Kinahanglan ato gyung ikumpisal litukon gyud natong atong mga sala. Niyon ta nga Ginoo, pasaylo ako kay nakasala ko sa ngalan ni Hesus. Amen. Niyon din Ginoo, isa pa patamahuman asa man adto dapita. It's not because that God didn't know. It's not because that God has lack of knowledge of understanding of what sin you have committed. No. Gusto sa Dios mga kaigsunan, masayran kung nakasabot ka ba, ni-accept ka ba, ni-admit ka ba nga nakasala ka. You look what happened to Adam and Eve before. Adam, Eve, where are you? Where are you? Bot ba rin pasabot ng ginawa kabalog asa si Adam ug si Eva? But it was an act of interrogation. Why? Did you eat the forbidden fruit? Ngano ba siya kakita nga nikaon si Adam ug si Eva sa bunga nga gibawal? Pero ngano nangutana siya? Nangutana siya mga kaigsunan, kaya gusto niyang sukdon ang tao kung mo-accept ba nga nakasala. Kaigsunan, ato ng pamalandungon pagayo. Importante nga atong dawaton nga kita nakasala. Specific gyud kayo nga atong isumbong ngadto kaniya ang atong mga sala nga nahimo mga kaigsunan. True repentance is not laced with excuses for our behavior. Si Adan, Ginoo, ang babae manggod, ang babae pod ang bitin manggod. No. We don't need to make some much of excuses before we can be categorized in a real and true repentance. True repentance, mga kaigsunan, it does not place blame on someone else. Wala magpasabot nga si ginabasol nimo.
Sa magod Ginoo nga ila mo po kong giunahan. Tanawa nakasala na noon ko. No. It takes responsibility for our actions. Ang atog yung binuhatan mao gi hinungdan ngano nakasala ta mga kaigsunan. Ang atog yung choices, ang atog yung dispositions of the mind mao gyud ang hinungdan ngano nakasala ta. Ikatulo nga punto mga kaigsunan. True repentance always includes the decision of turning away from our sins. We must have a resolution that we are going to stop doing it. We must have a resolution to do away from sin. Kabalo ka mga kaigsunan, genuine repentance, it is the requirement of that corresponding reformation of our life. Mao na requirement mga kaigsunan para makakabot ta sa revival and reformation. Abi ninyo, ang false repentance, kabalo ka kung sa false repentance, it is self-centered mga kaigsunan. May kay managang, may kay modipinsa, bahalag nagkadipo-dipo na, nangakita na ang klaro kaayo, managang lang gihapon mga kaigsunan. Bisag klaro na kayong namakak, pakiglaban lang gihapon ang bakak mga kaigsunan. That is false repentance. Magsuri man tuod, pero grabe kayo ay nga mga istorya para makapanagang. It is a concern with the consequences of our sins. Ang false repentance, maghinulso lang tungod kay na hadlok masilutan, hadlok inong sadan, hadlok nga inong dautan. Pero ang tinudanay nga maghinulso mga kaigsunan, bahala kung sa isulti sa mga tao. Basta kay naghinulsol sa tinud-anay. Ang maong bakak nga paghinulsol mga kaigsunan, it is more on emotional state of sorrow. Emotional ang dating mga kaigsunan. It makes excuses and lays the blame on someone else. It is unconcerned about the changing of behavior. Walay plano nga mag-usab sa kinabuhi. Walay plano nga magbag-o sa iyang kinabuhi. Walay plano nga biyaan ang pagpakasala. And that is false repentance. In contrast to that, ang tinud-anay nga paghinulsol, magkaguol nga nakasala, kay napahiubos o napasakit ang Dios nga tinud-anay nahigugma kanato. Ang tinud-anay nga paghinulsol o pagkumpisal sa mga sala, mao ang pagbiya sa sala o paghimo o desisyon nga magbag-o sa kinabuhi alang sa reformasyon o pagkabuhi pag-usab sa ato ang espirituhanong kinabuhi. Tanawan ninyo si Salmista David, mga kaigsunan, nga naghinulsol. Human siya nga naghinulsol, human siya nakasabot, nga ang yahang tanan nga gibuhat, mahitungod kang Batseba, hilabihan nga pagpakasala. Gisakitan siya mga kaigsunan, kay ang ilahang bungang anak sa pagpakasala, namatay pagayon. Grabing kasakit, naglubog sa abo si Salmista David. Ug matod pa niya mga kaigsunan sa Salmo 32, versikulo 1 hangtod sa 8. Ato ginibasahon kay importante kayo matod pa niya. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sins is covered. Bulahan siya nga kansa mga sala na pasaylo. Blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, meaning pardon. Gipasaylo siya. And in whose spirit there is no deceit. When I kept silent, my bones grew old through my groaning all the day long. Kung magpakahilom lang ko para di ko masakpan sa akong mga sala, magkurog akong mga bukog, magnatigulang ang akong bukog, matod pa ni Salmista David. Versikulo 4, For day and night, your hand was heavy upon me. My vitality was turned into the drought of summer. Ang imong, sa adlaw sa gabi, ang imong kamot, nagabugat sa akong ulo. Di ka maghinulsulan na, nga kakapoy yan. That is the feeling of a person who is guilty and have not repented and have not confessed his sins. Busa si Salmista David, matod pina verse 5, I acknowledge my sin to you,
and my iniquity I have not hidden. Bahala ko sa may tabo, muangkon jud ko Ginoo nakasala ko. Bahala ko sa may tabo, unsaon ko sa mga tao, I have to admit that I have committed a sin. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. For this cause, everyone who is godly shall pray to you in a time when you may be found, surely in a flood of great waters. They shall not come near him, for ye are my hiding place. Ye shall preserve me from trouble. Ye shall surround me with songs of deliverance. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eyes. That is, muna gitawag mga kaigsunan og true confession, and that brings healing to you. Mga kaigsunan, si San Pablo human siya na converter. Before he was Saul. When he was converted now, he was called Paul. Grabe ang iyang kinabuhi, mga kaigsunan. Grabe ang pag-antos sa mga kalisdanan. Gipatawag siya, pinaagi kang Ananaya, nga usa ka high priest, mga kaigsunan, nga giorganize ang tanang mga tigulang sa iglesia sa ilang kapanahunan, o gihire si Tertullius aron maoy mo atake batok kang San Pablo. Si San Pablo, mga kaigsunan, stood very calm, and he was not guilty. Kay nga naman ang iyang kinabuhi, iyang nakitaan, mga kaigsunan, iyang gipasibo, pinaagi sa grasyag kaluoy, nga mahaom sa matas mga tao, o sa atong Dios, mga igsoon. Wa pa man matagbaw si Ananias, ang high priest, o ang mga tigulang sa iglesia, gisangat pagyod paingon ngadto kang kang Felix, mga higala, nga mao ang governor sa Israel. Dito, gihiring na po siya dito, mga kaigsunan, nagsugod na siyang pangatarungan, mga kaigsunan. Ang iyang transformed character, ang iyahang kinaiya nga ni undergo og repentance and confession, ang iyang kinaiya, mga kaigsunan, nga nakahibalag og kabag-uhan sa kinabuhi, mo yang gihimong ebidensya sa maong pagpangatarungan. Gipasaka nga to kang King Agrippa, mga kaigsunan, ang maong kaso. Gipaagi pagyod kang Festus, mga kaigsunan, murag fiscal si Festus, mga higala. Paghuman kang Festus, gisaka nga to kang King Agrippa, dito na gyud gitug-an ni San Pablo, mga kaigsunan. Why? Ngano man nga di siya mapunggan nga magwali sa mayong balita. Nganong dili siya mapaundang, mga kaigsunan. Why? Because he experienced true repentance and confession. Basahon na to. Verse 19-20 sa Acts chapter 26. Therefore, King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision, but declared first to those in Damascus and in Jerusalem, and throughout all the region of Judea, and then to the Gentiles, that they should repent, turn to God, and do works befitting repentance. Higala, mga kaigsunan, ang ginawali ni San Pablo ngadto sa mga Hintil, ngadto sa mga Hudyo, sa Jerusalem ug sa Damascus, is repentance and confession and turning back to God. Nganong may sugon si San Pablo nga nagawali niya na, kay nga naman, siya mismo nakahiagom, nakasinati, og personal encounter kang Jesus Christ dito sa dalan paingon sa Damascus, mga kaigsunan. Og didtong dapita sa diyang na-encounter niya si Jesus Christ, nakit-an niya si Ginoong Hesus, nasabtan niya nga ang iya ding pagpanglutos sa mga katawhan ug mga tumutuo kang Kristo, sa iya ding pagpanglutos sa mga nagawali sa ngalan ni Ginoong Hesus, mauday ang pagpanglutos niya ngadto mismo kang Kristo. Nasubo si San Pablo ni ana, mga kaigsunan. Gibati ni San Pablo ang kaulaw, gibati niya ang guilty personality ngadto sa Ginoo. Nasubo siya, I love God, I love Christ. Nga pagkahuman ang ako din pagpanglutos ini mga nagwali, nakapasubo di ko sa langit. That's why he did repentance and confession. That's why he said, I was not disobedient to the heavenly vision. Di na ko kayang supakon ang langit nun nga pananaon nga akong nakita. Brethren,
there is healing in true repentance. Sa tinud-anay nga paghinulsol, dunay dakong kaayuhan, either physical and spiritual healing. San Pablo, nabuta dito sa Damascus. Pag-adto niya kang Ananias, tambalan iyang pagkabuta, napasaylo iyang mga sala, both physical and spiritual healing ang iyang nadawat. Sa Ellen White, sa manuscript release, volume 9, page 305, matod pa niya, the feeling of guiltiness must be laid at the foot of the cross of Calvary. The sins of sinfulness has poisoned the springs of life and true happiness. Now Jesus says, let it all on me, and I will take your sins, I will give you peace, banish no longer your self-respect, for I have bought you with the price of my own blood. You are mine. You are weakened, well, I will strengthen. Your remorse for sin, I will remove. Unsa daw? Tungod sa atong sala, ang tinubdan sa maayong kinabuhi o kalipay, na blakingan mga kaigsunan. Nahiluan pa yun. That's why, kung nakay sala nga di na maisugid sa Ginoo, yes. Mutaas imohang heartbeat, ay imohang pulse beat, magsige kag palpitate, makulbaan ka, mag-stress ka, madaot imong kidney, kaya mutaas imong adrenaline secretion, mutaas imong blood pressure, ma-stroke, madaot ang heart, because of guiltiness. Pero when you confess to God, when you trust in God, humble yourselves at the foot of the cross where Christ was hanged on, you will feel the joy. Madawat nimo ang kalipay, mga kaigsunan, and you will be healed. Mapasaylo ka, mga kaigsunan. Kabalo ka. I want to talk to you personally. Ang paghinulsol, mga kaigsunan, dili aron ang Ginoo mo dako iyang gugma kanato. No. Ang paghinulsol, dili aron nga ang Ginoo magmilagro og yatang pasayloon. No. Forgiveness is already there. And that is grace. Diba? Budag ko ang pagkamakasasala, mutapad pod ang grasya. That is forgiveness. Naana ang forgiveness, mga kaigsunan. Ang gugma sa Ginoo, naana. Dako na daan, mga kaigsunan, greater than our sins. Ang gugma sa Dios ug ang iyahang kaluoy sa pagpasaylo kanimo ug kanako. And why we need to repent. Nganong kinahanglan maghinulsol? Ang paghinulsol, mga kaigsunan, is just opening ourselves to God. When we open ourselves to God, that's the time that His grace, His mercy will flow in us. His love will come in us automatically. Mabito nag-ingon si Sister White, because of repentance, because of sorrowing of our sins, and then we want to confess our sins to Him. Then we want to kneel and pray for the forgiveness of our sins. Wa pagani mo dapat ang atong tuhod paingon sa salog aron muluhod, mga kaigsunan. Gipapas na sa Ginoo ang atong mga sala. Why? Sa ato palang paghinulsol o pagkumpisal, naabli ang atong kaugalingon. Musulod ang grasya o ang gugma sa Dios sa atong kinabuhi. And will bring revival and reformation, transformation of character may happens into our life. Sa katapusan, si Ellen White sa Steps of Christ, page 39, matod pa niya, confession will not be acceptable to God without sincere repentance and reformation. Maghinulsol ka? Yes. Pero kinalan sincero nga paghinulsol. Si Esau, sincero ba siya siyang kaguol sa iyang sala? Iyang gibaligya, iyang birthright? Pagkahibalo niya nga, ha? Dapat gyuday ako gyuday unta ang kamagwangan mo dawat sa birthright? Diha pa siya naguol ngayong nung iyang gibaligya. No. Ang iyang kaguol, mga kaigsunan, sa iyang sala dili tungod kay nakapasubo siya sa Dios. Ang iyang kaguol tungod kay
Gusto niyang kuhaon ang birthright balik, mga kaigsunan. Si Balaam, ang dangki, mga kaigsunan, di na mo dagan, iyang bunalan. Di igad mo dagan, bubalik sa agi. Sa maning dangkihan ni, iyang kasabaan. Hangtod ang dangki, mga kaigsunan, iyang gibagit si Balaam, nasamad si Balaam, mga kaigsunan, pagkasama di Balaam, kasabaan yung dangki. Naunsa man kang musimang man ka. Ang Ginoo, mga kaigsunan, dakagig pa mga pamaagi para unta ang tao maghinulsol. Number 1, ang dangki di na mulakaw. Sa part ni Balaam, ha? Di na mulihok ang dangki. Ikaduha, musimang ang dangki. Dapat maghinulsol na unta si Balaam. Number 3, gisamaran si Balaam, mga kaigsunan. Wagit kasabot si Balaam, gikasabaan hinuon niya ang dangki. Ang katapusan, mga kaigsunan, nisulti na yun ang dangki, nga naay manulunda, nga nag-atang sa unahan. Kung ako pa to, mga kaigsunan, mo iktin kong kartel ug dagan, bubalik ko sa kong agi, kay ngano man nga istorya ang dangki. Pero si Balaam, wag ibuot, nagkiktapan hinuon, nagkikagbay-agbay istorya sa dangki, kung sa di, suras manulundang imo nakita. Yung pong dangki, nadalag espada, ang mauba, ato istoryahon, tanawa ragot, mga kaigsunan. No room for repentance and confession. You look at Judas. Si Judas, mga kaigsunan, nag-uol siya nga gibaligya niya si Kristo, mga kaigsunan. The record says, nag-uol siya nga gibaligya si Jesus Christ. The fact, balik siya nga to sa templo, gilabay niya ang 30 pieces of silver, gibalik niya sa mga pari ang kwarta, mga kaigsunan. Wasn't it an act of repentance? But it was not a real repentance. It was not a repentance that brought in transformation of character on the part of Judas. Wala. Igo lang siya taman sa pagkaguol. Si King Agrippa, human i-explain si Paul nga to kaniya that I cannot violate, I cannot disobey the vision that God has given me. Ningon din si King Agrippa, almost I am persuaded to become a Christian. Why almost? In other words, nakasabot siya. Nakasabot si King Agrippa. Nga, dapat, nag-uol siya siyang gibuhat batok kang San Pablo. Pero nga nung almost raman. Because these people did not allow the Holy Spirit to work in their hearts. Si Esau, nakasabot siya nga mali yung gibuhat, but did not open his life for the intervention of the Holy Spirit into his heart. Si Balaam did not allow the Holy Spirit to work in his heart. Si Judas the same. Nag-uol siyang nakasala siya, but did not allow sa Holy Spirit nga mo transform sa iyang kinaiya. Nganong sa pagbalik sa Ginoo, daghang moingon, Ginoo, nanambal ako nang ayok kog mga masakiton, nagwali ko sa mga balita, then God will say, I know not you. Why? Because magtuotang maluwasta, magtuotang nga angayan ta sa langit, mga kaigsunan, but unknowingly, the working of the Holy Spirit become so failure in each of our heart. Wala kalihok sa atong kasing-kasing ang trabaho sa balaang Espiritu. Busa si Ellen G. White nagingon, there must be a decided change in the life. Everything offensive to God must be put away. This will be the result of genuine sorrow for sin. The work that we have to do on our part is plainly set before us. Wash you, make you clean, put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil, learn to do well, seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow. If the wicked restore the pledge, give again that he had robbed. Walk in the statutes of life without committing iniquity. He shall surely live, he shall not die. Mga pinangga ko, mga kaigsunan, when we sorrow for sin, do we have a decision to turn away from sin? Do we have the decision to allow the Holy Spirit to work in our heart, to bring revival and reformation? Repentance and confession is a requirement for the revival and reformation.
Earth and heaven will pass away. It's not a dream. God will make all things new, brighten. Gone is the curse from which I stumble and pain. Evil is vanished to eternal hell. No more night, no more pain, no more tears, never crying again. Faithless to the great I am, we will live in the light of the risen Lamb. See all around, now the nations bow down to sing. The only sound is the praises to Christ our King. Slowly the names from the book are read. I know the King, there is no need to dread. No more night, no more pain, no more tears, never crying again. Faithless to the great I am, we will live in the light of the risen Lamb. See over there is the mansions prepared for thee, where all will live in my Savior's eternally. No more night, no more pain, no more tears, never crying again. Faithless to the great I am, we will live in the light of the risen Lamb. Mga pinangga kong kaigsunan, dapiton kikaw alang sa pagampo. Dalaygon og balaan ang mga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat sa mensahe nga imong gihatag kanamo. Salamat sa pagpasabot pag-usab. Og kami magkinabuhi haom ni ini nga mensahe. Ang pagkasubo sa mga sala nga mong nahimo diha kanimo. Among ginabati kana kanunay. Kay ikaw mo ang Dios nga nagugma kanamo pero amo pag yung gipahasubo. Gumikan sa mga kasalanan nga among nahimo. Among isugid kanimo ang among mga kapakyasan o Dios. Doon na kami lig-on nga desisyon nga among biyaan ang sala, dumtan ang sala, magkinabuhi kaming bag-o diha kanimo kay ang imong balang espiritu tugutan namo nga mulihok sulod sa among kasing-kasing. Nakasabot kami, Amahan, nga ang requirement sa revival and reformation is repentance and confession. Lord,
tabangi kami nga magkinabuhi kami uyon sa balang espiritu. Ug among isugid ang tanang mga kapakyasan diha kanimo. Ayuha kami sa kalag nga mga balatian. Ayuha usab kami sa lawas nga mga balatian. Sa kinatibuk-an bag-uha kami, Amahan. Kami usab na ngamuyo nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin sa tanang mga nagatanaw karon ini nga programa. Kung doon na sila mga piyangungo kanimo, mga balatian ilang gustong pangayoon ang kaayuhan, panalangini in town sila. Sa problema silang puloy-anan, tubaga sila Ginoo. Maingon ang mga sponsors o mga donors nga nagasupport nini nga programa, dunggaw sab sila mga pag-ampo, ayaw sila kalimti, panalangini sila. Ang mga nagdumala sa iglesia, mga opisyalis, mga pastors, gikan sa local church ngadto sa Mission Union Division General Conference, usaha kaming tanan sa panalangin Ginoo. Nga kaming tanan magakahiusas pagkinuptanay sa mga kamot, aron sa pagwalis may balita, ug matapos na kini sa dili na madugay. Panalangin ni usab kini nga mga volunteers nini nga programa sa LCMBN. Ang committee members nini nga programa. Ang nagadumala nini. Ang residensya nga diin gihimo kini nga panagtigom. Sa mga Banson family ikaw magapanalangin. Ginoong Dios, dunggay tanan mga pangamuyo uban sa kapasayloan sa mga kapakyasan. Kining tanan na mong gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen.